So, hello guys! So, welcome back to the Bihero Master Siman channel, ang yung pinaka-simple at tutong channel ng mga marino, no? So, for today's video guys, may nag-request sa atin na i-discuss daw natin yung about inspection, like, ang binanggit niya, like, is IRA, yung Ship Inspection Report, and about PEC inspection. Tapos, ano ko daw kung ano yung mga usual questions na binabato to third officer and second officer. So baka ano to, junior officer talaga to si Sir kalimutan ko yung pangalan. So ito galing to sa tanong sa isa sa ating follower. So hindi na tayo magtatagal, ano na natin, i-discuss na natin yan. Pero bago natin bato talaga yung mga tanong ng possible questions ng PEC, so i-discuss muna natin yung mga iba't ibang inspection guys. So please take note guys na iba-ibang type of vessel, may iba-iba na hindi not applicable to other vessels, like yung sinasabi niya na yung tinatanong niya na yung ship inspection report is only applicable for tanker vessel. Since ako ano tong sinasakyan ko container vessel, so hindi applicable sa amin yung is IRA or Ship Inspection Report. So ano pa bang mga iba-ibang inspection guys na ma-experience natin as seafarer, lalo na sa mga official, no? Kasi pressure tayo pag nandyan na yung mga bisita natin, yung mga third party inspectors, talaga medyo kabahan yung, lalo na yung pag ikaw kapitan o chibihin, nervyos ka na yan. So bagitin ko lang para may idea dun kayo, sa akin lang din to na experience. So, yung mga iba siguro makapanood dito, so meron din kayong experience. So, siyempre ako yung bida dito. So, ito yung experience ko, i-share ko lang sa inyo. So, ang mga iba-ibang inspection guys is like, say for example, vetting inspection. So, vetting inspection guys, really ano din to, mga pwede rin sa bulker, tanker, sa container, meron din guys sa container. Kasi, let's say for example, kami sa container, mag-vetting inspection ang charterer prior nila guys, or just before just after na deliver yung barko na chartered na. So minsan may sasampa ng mga surveyor na i-check yung may isang kumpanya diyan na malaking kumpanya na talagang pag na charter nila yung barko, talaga magbe-vetting inspection, may inspector, tapos ikutan talaga yung barko guys, ganyan, i-check ko ano yung, tapos ano yung mga deficiency, ganyan, sulat-sulat. So ano pa bang mayroon ding ibang another kind of inspection guys, itong PNI, no? PNI inspection, kung na yung lalo nitong yung KPNI, yung guard inspection. So meron din yan. So minsan matsimpuhan ka, pero seldom lang to sila guys, depende sa barko. Hindi lahat ng kontrata mo nito maka-experience ka nitong mga insurance na inspections, no? Like, let's say itong PNI, kasi yan yung sikat na PNI talaga, yung UK. So ano pa bang guys, yung medyo ma-experience mo to, itong class guys. So class, we have DNV, you have JL, ano pa ba, NKK, ano ba mga sikat dyan na mga class na mga classification society. So ito medyo maka-experience ka nito dahil medyo basic lang to. Yung normally yung class survey, meron silang annual survey, intermediate survey, tapos yung renewal survey. Tapos ano pa bang ibang inspection? We have flag state inspection guys. Ito yung flag na kung saan yung barko mo nakarehistro. Let's say for example, itong amin is Marshall Islands, mayroon ding mga Norway, or let's say Manila, Philippines, di ba? Yung Liberia, ano pa bang mga mga UK, Netherlands. So depende sa mo guys, nakaregister nga yung yung barko mo. So ito annual din to guys, may mga din. O minsan may mga bagong style ngayon na experience ko, itong may mga preemptive measures na yung mga flag state. Let's say for example sa guys, sa US, bago kaakyatin, lalo na pag first time mo bibisita ng US, so minsan may mga flag states na mag preemptive measures sila. Actually hindi siya annual na flag inspection, preemptive measures lang na i-check nila bago, kasi minsan baka masita sila, kasi may din yan sila para may mga statistics din sila na yung mga namin, mga barko na nakaresto sa amin, mga number 1, hindi ito basta-basta. Pero yung mga iba din kasi na mga
mga plugs na medyo mga bad record guys, parang gano'n lang din guys, may good record, may bad record, so kailangan i-maintain yung ano mo, yung perfect na record or not so perfect, but ganun, pasado talaga guys ba. So meron ding tinatawag na ano guys, yung napansin mo yung ISM, ISM audit, ISPS audit, meron ding MLC ngayon, MLC audit. So minsan itong tatlo guys, hina-harmonize na to guys, yung tawag nito harmonize audit. So consist of yun nga ISPS, yung sa security, yung ISM, yung sa safety, tsaka MLC, yung bagong MLC, yung pag ano nitong MLC, so na-add to. Ang tapos guys, ang pinaka ano talaga matindi talaga na normally nervyusin yung mga kapitan civil itong PEC guys, the Port State Control Inspectors, kasi medyo ano siya guys medyo ang ano kasi ang PEC kasi parang check and balance siya ba, kasi meron kang class, di ba, yung class structural sa barko, yung mga ano dyan, tapos ang flag kung saan nakarestro yung barko mo, so kailangan din nila, kami mga ano nito nakarestro sa amin, mga number 1 to, kailangan ganito, yung sa class din, so ano din nila na ang barko nila is mga sigurti talaga, mga walang mga deficiency, lalo na mga detainable. So itong PEC guys, ito yung pinaka-stricto talaga dahil iba-iba man. So example ng PEC guys is we have the worldwide to sila. We have the sikat ngayon na PEC lang talaga itong Tokyo MOO, consists of sa Asian countries, let's say Japan man to, Tokyo MOO Japan, dyan sa China, Philippines, under tayo dyan, Paris MOO, ito yung sa Europe guys na ano na medyo stricto din to sila. Tapos meron ding AMSA yung sa Australia, tapos yung isa din sa mga kuan US America, yung US Coast Guard. So yun lang yung mga basic na ano ko, ang the rest siguro na hindi ko nabanggit dito, so sa inyo na lang yan, yun yung sa ano ko lang na posibilidad ka na ma-check. So yun na guys, yung type of ano to, yung inspection. So dito naman tayo sa inspector guys. Anong klase ang mga inspector na maano natin, ma-experience sa barko? Kasi di ba yung iba may mga grabe talaga, kahit nabulok kahit bulok, zero deficiency guys, kahit luma yan, zero deficiency. Kung ano mo, kung anong tawag nito, kung bali, kung nasa likuran ka niya, tapos sa'yo parang maganda pa mo itong barko namin, tapos may deficiency man kami, pag ito parang luma na to, zero deficiency man siya. Ganon guys ba, so maano ka no, kuhan ka ba, parang taka ka rin ba, itong parang bago mo to, bagong dry dock, bagong na barko, tapos may deficiency, tapos yung luma wala. Bakit ganon guys? So ito guys, meron tong tinatawag na, sa experience ko lang, may tinatawag ko na tatlong klase ng inspector guys. Yung unang type of inspector guys na posible na ano sila sasampa sa'yo is ito yung mga mababait talaga at practical. Bakit masabi ko na mababait at practical? Kasi kahit luma yung barko mo guys, diba, luma yung barko mo, tapos pag sampa nila ng barko, okay, normal man yan na asikasuhin mo ng maayos, tapos pag ikot nyan guys, nakita nila ba na kahit lumang barko ba, tapos talagang minimintain talaga. Let's say for example guys, yung barko mo is 20 to 25 years old, anong expectation mo dyan? So normal pag hindi lalo na sa biyahe, grabe kalawang siguro, brownish na barko, wala na ano, yung laspag na yung pintura, ano na. Pero zero deficiency guys, kasi minsan nagsisiro nga siya dahil parang mabait siya at na ano niya, practical siya, the sense na naintindihan na yung ano ba, yung barko na 20 to 25 years old, tapos na-maintain pa ng maayos, na nakita talaga yung maintenance ba, pag-ikot niya, grabe, ano pa talaga, malinis, ganyan. So yan, zero pa rin siya guys. Provided na okay talaga yung basic yung mga emergency, ma-amaze lang siya ba na at the age of 20 to 25 years old yung barko, ano pa rin yung na-maintain siya, di ba? So yun yung unang type. So yung pangalawang type guys, ito yung ano, mabait guys, kind but not 100% practical guys. Bakit masabi? Mabait din to, pero hindi lang siya 100% na practical. Bakit? Let's say for example, ito naman, 20 to 55 years old yung barko mo. Tapos pag check niya, sabihin man niya sa'yo guys na wala siyang makita actually. Yung bang nakita niya rin ba na maintain yung barko, na okay, talagang ginawa lahat ng mga superiors dito kasi luma ng barko, pero okay pa rin. Satisfied siya ba? Pero hindi pwede na i-zero deficiency guys, kasi ang rason, sabihin niya na
mahirap man na hindi natin to lagyan ng deficiency dahil maluma na to, baka pagalitan sila ng boss din nila, no? Pagalitan daw sila ng boss nila. So, pero naintindihan mo rin yan kasi imposible din talaga na walang deficiency, guys. Pero talagang may isusulat pa rin siya na deficiency, guys. Pero minimum pa rin, pero hindi pwede na mag-zero siya. Oh, pero yung number 1, grabe talaga kasi pag okay talaga, grabe yung ano siguro ng barko nito, yung stress, pero grabe ang maintenance, talagang ginawa ng lahat, kaya zero deficiency yung number 1. Yung number 2, guys, mabait siya, pero yun nga, may isulat pa rin, let's say 4 na deficiency, ganyan. May experience kasi ako nito yung ano kami, bali nag-inspection kami sa Houston kami, US, tapos zero deficiency kami. Imagine ano yon, 20 years old yun na barko Tapos okay, malinis, na-maintain talaga, okay, very good captain ganyan. Tapos pagdating dito naman sa isang lugar, hindi ko naman banggitin pag ano, yun nga, yung type 2 siya na inspector kasi hindi pwede na walang deficiency dahil mahirap luma na to, baka pagalitan doon sila din kanilang busing. Kasi naintindihan din natin. Ang importante lang naman talaga sa inspection, guys, hindi ka maditin, hindi talaga ma-off-hire yung barko ba yan, mga business kasi ito, guys. So ngayon, ang itong pangatlo, guys, ito yung tinatawag ko na, ito yung mga manuliay, guys. Tutuliin ka talaga. Kahit nasabihin mo ng biro, kahit bago yung barko mo, guys, kahit na 1 year old na barko or kalalabas lang dyan sa delivery, during delivery, tuli ka, guys. Kasi sa ano niya na manuliay siya, stricto, manuliay, reglahin, para tanong ba, tawag din natin na galit sa mundo. Tapos dami niyang isulat kahit na sabi, magtaka ka ba, bakit ganito man yung dami kahit na bago, tapos marami man itong sinulit. Kaya magtaka ka na bakit yung luma, minsan ba zero deficiency, tapos yung medyo bago-bago pa, may mga deficiency. So, yun yung sa ano ko lang, guys, yung type of kinds of inspector na meet ko ba. Yung so para sa mga manuli ay minimal lang naman. Ang importante lang talaga, natutuliin ka nila, hindi ka talaga maditin. Kasi pag detention na experience, sa awa naman Diyos, wala pa akong mga ganyan na detention. Sana tuloy-tuloy, blessingan tayo ni Lord na hindi, kahit na may sulat, pero at least hindi talaga maditin yung barko. So ngayon, guys, pang-apat, ito yung scope of inspection. Ano bang mga scope ng inspection ng inspector sa barko? So, wag mo nang guys, problemahin dahil kung tutuusin talaga, yung inspection talaga parang generally, ang buong barko talaga to, guys. From forward to up, from bottom to top. Highest pa, yung antenna kasama. So yan yung talaga, yun yung scope ng inspection palagi. So siyempre, yung iba nga din, ma-impress na agad, yung konting kimbot lang, number 1 na barkos, wala na. Maganda, sa gangway pa lang, guys. Ganun. So dito yung papasok yung pang-5, guys. Yung impression ba? Lalo na first impression. Sa gangway pa lang, guys, kailangan maging polite yung watchman. Good morning, sir. Good afternoon. Normal man yan na tinitrain natin yung mga kaibigan natin. Tapos, may I have your, may I ask your ID, sir? May I have your ID, sir, please? So, kailangan neat din ang taga-ano dyan. Yung mga gangway watchman. Polite lang. Hindi yung, tapos, iskurtan talaga, guys. Kung kaya, kasi mahirapan man yung iba na magsulat pa, tapos, tapos lang mag-isa, tapos marami, mahirap. Kailangan mayroong backup ba? Kampi-kampi yan, guys, pag may dito, ito na yung kaibigan natin. Sige, talagang kung pwede, nandun yung duty officer, nandun yung chief mate, sir, good morning, bigyan nyo ng warm welcome, mas okay yun. Dapat, kasi ang lang naman talaga dyan sa guys, mag-warm welcome para mabait tayo, hindi naman sa kabaitan, zero tayo, pero at least mabait ka sa kanila. Tapos yung napansin nyo yung normal na pag may inspector, bali puntaga si kapitan man agad dyan, where is the master, ganyan ba, kasi unahin na yung mag-meeting, mag-conduct muna siya ng briefing, ito yung i-check ko yung mga ganito, ganyan, may briefing muna siya sa kung ano yung gusto niya, pahiwatig. So normally medyo take time pa ng konti yung mga certificates, kasi kailangan mong pamilyar din. Kung ikaw ang kapitan, kailangan mong i-familiarize yung
yung certificates ng bat ko kasi baka saan yung certificate registry o load line o ganyan o is it to sir ganyan. So kailangan familiar ka sa mga ano. Tapos normal kailangan maging polite tayo, professional, kung at the end of the or during the course of inspection mayroong hindi pag-unawa ng inspector, so kailangan talaga natuwa kasi sila yung mga number 1 dyan. Tayo, wala tayo, hindi talaga tayo. Sila yung may authority dyan, lalo na talaga PC. Respetuhin din natin yung ano nila, na yung ano, yung isulat nila, kahit na tumatawa tayo minsan sa sarili natin, pero yan yung nasulat eh. We have to respect sa ano, sa mga inspectors, di ba? So, pang-anim, so sa so of all the inspections guys, yung ano talaga, yung pinakamatindi talaga, yung sabi ko nga, PEC is really the most talaga dangerous inspector kasi yun nga. Tapos iba-iba pa to kung ang trading mo is ano, yung different MOO na saklaw. Halimbawa, punta ka ng Japan or China, tapos punta ka Europe or punta ka ng Japan, normal, Asia, Amerika, finish na. So dalawa yan. May ano ka, may Tokyo MOO ka, at the same time may US Coast Guard inspection ka. O let's say Asia, Tokyo MOO, punta ka Australia, uli ka rin doon AMSA. Di ba? Ganun lang. So, wag kang matakot as long as ready ka. So, dito na tayo. So, ito na yung tanong mo. So, medyo natagal-tagal na konti dahil sa daming in-experience. So, ano ba talagang sa second officer mo na tayo? Ano bang mga binabato na ano, na tanong? So, sadly speaking, frankly speaking, kung ano yung talaga yung trabaho mo, dapat familiar ka sa trabaho mo at makita mo naman talaga na ito hindi tama. Siyempre sa nandyan ka na sa posisyon, makita mo man na ito hindi updated. Kailangan ano lang to yung sa mga update lang din to ba na inline din sa trabaho mo. Let's say for example, ito na passage planning. Halimbawa, randomly ka sabihin, saan yung passage planning normally, last port. Tapos passage planning next port, di ba? Halimbawa, passage planning next port, di ba? Dapat lapag na yon sa chart table dapat kasi pipirmahan man ng duty officers at ni kapitan yung passage planning, di ba? Bago alis, kailangan pirmado naman talaga yan. Pero siyempre, minsan tinatanong pa rin, yun nga, passage planning mo sa last voyage, tapos sa next voyage, normal, isa din yan. Tapos ano pa bang bridge equipments. So bridge equipments, so sa experience ko, normally ipaano sa'yo, anong tawag nito, ipa-demonstrate sa'yo paano mag-backup ng VDR, yung voyage data recorder. Tapos may na-experience pa ko yung echo sounder alarm. Alam mo ba paano yung paano yung lalo na yung mga shallow alarm, yung ilang metro ganyan, alarma ba, isa din yan. Yung example dito sa bridge, yung radar logbook, di ba, yung performance test na ni-carried out mo ba, minsan tingnan din yan. Diba, isa din yan. Ano pa, ICDIS. So, sa ICDIS guys, ang natanong lang sa akin about sa ICDIS guys, ito yung S52 presentation library version, latest. Ang latest dito guys, edition 4.0. Yun yung minsan natanong ako, na ilang bisis na ako natanong kasi ako hands-on na ako guys kahit na nandiyan si second meet naman, at least alam ko ako na kasi medyo mabilis yung makamay ko what's the latest version of your kanang sa Victor chart, is 52. Ipakita ko sa ito, okay, 4.0 yan. Tapos latest correction, anong week? Siyempre, last week or this week, at least latest mo saklaw last week or this week talaga, pwede. Tapos meron ding guys, yung EIO. Yung EIO guys, ito yung mga TNPs before yung dating panahon, ito yung mga TNPs. So minsan ay sige, how to show the EIO. Example, kasi maghanap ka, kailangan yung mga ready dyan guys na may mga number na P, T. So kailangan mong paano mag-display kasi minsan hinahanap nila saan yung EIO mo. Iba man dati sa guys, sa chart na sulat-sulat. Ngayon kasi ICDIS na, minsan kailangan mo talaga saan hanapin. Saka pag mag-cite siya ng example, na mag-ask ng example, i-cite mo na ito sir, ito yung example of EIO, di ba? Tapos yung passage planning, di ba? Bago ka papasok ng
channel, let's say Antwerp, papasok ka, kailangan meron kang plotting of position intervals, no? Intervals of plotting position. Or superior passage planning, let's say in coastal water, you have every 3 minutes, 6 minutes, depende sa passage planning mo. Kailangan mag-plot ka rin talaga, guys. Kasi minsan hinahanap din nila did you plot? Ganyan na, yung means ng plotting nyo, may position ba? Minsan may mga ganyan, lalo na yung mga manuli ay talaga, grabe talaga sila, detail. Yung iba naman, hindi naman. Tapos yung mga marking sa ICDIS, di ba? Yung mga polling points, mga abort, mga ano dyan, mga no-go areas, mga ano dyan, mga will over, yung na-discuss ko sa aspect passage planning. Minsan, i-ano din yan, i-check, okay, nakamarka ba to? Check din nila. Sa ICDIS, yun lang naman so far yung na-encounter ko, no? Maliban sa hindi ko mabinggit, siyempre. Tapos ano pa, GMD is ano guys, GMD logbook. Diba, yung weekly, daily mo, daily test, weekly test, randomly check din nila yan. Tapos yung onload and offload test, no, kasama din sa GMD logbook. Ano ko na yan, nabilag ko na yung onload and offload sa amin dito. So at least i-review mo lang. Tapos yung pinaka-importante talaga na medyo natuli ako guys sa mga experience ko itong weekly, yung itong weekly test of MFHF radio from ship to coast station. To coast station guys, weekly man to guys. So dito ako natuli dahil yung ano namin, walang nagre-reply. Minsan kayo, walang nag-acknowledge, di ba? So, ang inspector namin talaga pirusahin man niya talaga na dapat mayroon talaga. Otherwise, ano yun, yung ano nyo, yung baka daw yung sira, yung antenna no, pero wala talaga nag-reply guys. O, sa ano kami doon yung biyahe namin dati sa Asia, pero yun yung sa experience ko medyo. So, sikapin nyo lang guys na ano, na makaano talaga kayo. Lalo na may mga due na yung ano nyo, yung mga inspection, yung PEC. So, kailangan yung weekly ano nyo. Ito, maano to talagang stricto sila dito. O, ship from ano, ship to coast station na DEC call, no. Tapos sa next guys is itong mga manual. So kailangan normally basic ito hanapin, IAMSAR volume 3, IMDG code, emergency towing booklet, yung recovery of person from water on ini, yung mga ano mo dyan, ano, list of ship station, list of coast station. Kung sabay standard man yan sa guys, pero ang ano lang dyan, yung expiry, check mo lang expiry. Baka mamaya pagsampa mo ano na pala expire, so hindi aware yung pinalitan mo rin o ikaw na ano pala na hindi siya updated. Tapos ano ba? Latest publication guys. Ano ba yung latest publication mo? EDP, ENP. Minsan may mga publication pa na hard copy. So make sure na ang edition niyan is ano, latest, no? Ano pa? Latest correction sa charts na nabanggit ko na, ano pa, yung compass error book. So kailangan kasi nandiyan yan. Dapat kasi ang compass error every watch yan. Once in every watch. Yung compass error dahil mahirap ang ano guys. Compass error. Pag medyo mahirap talaga. Lalo na pag may may channeling ka, tabingin yung heading mo pag may mga problems na ganyan. Kaya kailangan 1 degree okay pa yan. Medyo pag 2 degrees medyo alanganin na talaga. Tapos ano pa ba sa SICANMET? Deck logbook, yung may ang let's say for example yung mga inspection man yan, ilagay man yan sa logbook guys. Halimbawa yung mga dyan, mga drills, yung mga testing mo rin dyan na yung mga monthly test mo or ganyan, weekly test. So kailangan minsan hanapin din yan ng inspector. Pero bali ang sayo, may mga guide naman yan, mga entry of different entries of to the logbook ba. So mo lang, i-follow mo lang kung ano yung sa company policy, normally meron man yung guidelines, entries for deck logbook. So sa mga guys, sa SICANMET halos yan man lang. Kung ikaw yung medical officer, ikaw yung in charge sa hospital, so isikapin mo, marunong kang mag-demo ng dyan, ng resuscitator. Tsaka yung hospital alarm, mga ganyan ba. Yan lang. So okay na tayo sa SICANMET, maliban lang kung may kung may kulang, no, pero hindi ko masabi abutin tayo ng isang oras. So sa third MET na naman tayo. Third MET, generally speaking, he's in charge of firefighting equipments and life-saving appliances, if LSE man to sa kanya. So basically guys, sige ka ikot-ikot, itong third MET naman, ito yung isa sa mga hassle talaga dahil kailangan talaga mag-overtime to. Whereas SICAN officer, matapos yung trabaho niya sa bridge lang,
8 hours job. Kahit na hindi ka na mag-overtime na ngayon, tapos na yung trabaho mo dyan sa bridge. Dahil medyo paperworks na. Hindi ka gaya nung araw na mag-chart correction ka, mag-print ka pa ng mga ano doon, mga tracing paper, mga ano, grabe. Mag-overtime ka talaga ng alas 9, alas 10 para lang tapusin yung mga correction mo sa publication at sa charts. Pero ngayon hindi na dahil ano na, mga vector charts na, mga electronic na, ENC, EDP, napakadali na talaga mag-second meet ngayon. So sa third meet, ito yung mahirap dahil saklaw niya talaga lahat ng firefighting. Isipin mo ng buong barko, may firefighting at life saving ka. So ibig sabihin, sige mo ikot-ikot dyan. O ano ba ang makita mo dyan? Yan yun, pag may hindi ka makita, deficiency yun kahit ikaw. O ito, na ano to parang may butas to may leaking fire hydrants, deficiency. O isipin mo yan, kunting leaking lang. O deficiency ka na. So ano ba ang mga, isa-isahin natin. Ang kuhaan guys, ang sa third meet naman, so itong lifeboat launching, marunong ka bang mag-launch ng lifeboat? When was the lifeboat maneuvered and lowered into the water, di ba? Lowered into maneuvered into the water, di ba? So ano yan, siyempre ilalagbok mo rin yan. Okay. Weekly inspection ng firefighting life saving, monthly inspection ng life saving. May checklist kayo dyan, for sure mayroon kayong mga PMS, plan maintenance system, depende lang, Excel file or any kanang program like the NAOS, you have the AMOS, so depende na sa kumpanya nyo. Ano pa, yung ito guys, ito donning of emergency suits guys, na to, sa Coast Guard talaga, wala. US Coast Guard, pag una mong attack doon guys sa US, sigurado, donning of emergency suits, tuli ka agad nito. Kailangan talaga yan, sa drill pa lang, alam na ng lahat na wear ng proper donning of immersion suits. Tapos ano ba, during fire drill and abandon ship, minsan hindi na. During fire drill guys, so yung especially yung US Coast Guard, inaano din nyo paano yung proper donning of breathing apparatus, fireman's outfit, no? Yan yung inaano nila, how you nagkandak ba talaga ng drill. Mahirap kasi pag hindi ka magkandak, madali kang mahalata na wala to yung drill tong mga mga crew na to kasi nagkarambula man, hindi wala sa ayos, ganyan so pero pag just do your best naman sa drill guys, medyo okay naman, medyo practical din yung iba na nag-drill talaga minsan kasi sa rattle nagkamali-mali na dahil sa rattle. So ano pa, yun nga, fire and boat drill, so kailangan talaga ang kapitan dyan, so kailangan alerto kayo sa actual talaga dahil pag na kayo ng inspector, mahirap to ang fire drill, boat drill. So kasama na rin to sa third meet kasi siya yung talaga minsan mag-boat drill, may mga sirang mga life jacket, walang life jacket lights, ganyan. O sa immersion suit, yung zipper, pag ganyan mo ng zipper, mayroong natanggal, hindi masarado, kailangan sa tamang pagka-maintain, may mga o pag may diferensya guys, sabihin mo lang kay kapitan, orderan yan, huwag ka nang magpakahiro dyan na sir, kahit na kita mo na mga defective na yung mga equipments mo, tahimik hindi pwede yan, ipasa mo, pass the bull to the master, ganyan lang. Tapos ang master, pass the bull to the office, ganyan naman. Fire hydrants, boxes, yung spanner, so kailangan, fire hydrants, leaking, so kailangan, i-rectify, ihasa-asain mo guys, pwede kang hasa-asa, or mag-order ka ng, anong tawag dito, mag-order ka ng spare na bago talaga ng fire hydrant. Pag yung mga requisition nyo, mas maganda mag-order. Tapos yung fire hydrant boxes mo, yung anong loob yan, fire hoses, spanner, kailangan malinis yung fire hose boxes mo. Yung newly painted, na refresh painting yung yung mga spanner dyan. Tapos yung grasado yung yung mga coupling ng mga fire hoses. Make sure walang leaking. Ganun yun guys. Kasi pag ma-check nga yan, pag deficiency agad, sihin ka agad ni kapitan yan. Ano ba to, third? Hindi mo yung trabaho mo. Tapos, lalo na marami sa safety, mahirap. Okay, sana kung bait yung kapitan mo na hindi ka masisi. Ano pa ba? Life boys, markings niya, ang pangalan, ang mga reflecting tapes, may butas ba? Ano ba? Ang ilaw, pag ganyan ng ilaw guys, yung self-igniting light, pag ganyan, wala ang ilaw, deficiency agad guys. Ganun yan. So ano pa, isolation valve. So isolation valve, kailangan malaki ito. Minsan, ayusin mo magrasa, exercise to kasi malaki ito ang gate valve niya ganyan. So kailangan grasa, wheel grease to. Minsan, international sure connection guys, ihanapin rin to. Kailangan alam mo saan yung location ng international sure connection. Ano pa ba? Hose pressure test. So kailangan talaga guys,
ito every 6 months man tong hose pressure test, no? Pero pag may surveyor kasi PEC or surveyor plus surveyor, normally talaga guys magparing sila ng ano forward na hose, up na fire hose, taka sa bridge sa taas. Kailangan talaga i-test nila kung ang pressure mo talaga normally 6 bars to 6 bars, abot ba talaga yung tubig sa pinakataas. So yun lang, tingin-tingin lang yung inspector. Okay, pag approve na, okay, number 1. So by emergency fire pumps, meron ka rin GS pumps. So kailangan abot talaga siya guys sa taas, di ba? Tama, walang butas. Kasi minsan pag US Coast Guard, marami sila. Minsan mayroong sa bridge, taga-silip. Minsan nandun pa sa fire hose talaga, mayroon dong ano. Pero may iba naman na nandun na sa bridge, silip-silip lang. Okay, ang hoses is good, pero kahit na may leaking yung fire hoses mo, hindi na makita dahil mag-isa lang siya. So ligtas ka nun. Pero dapat maglagay ka ng ano talaga, fire hose sa forward, up, saka bridge. Talagang the best talaga, brand new kung kaya. O life rafts guys, ano pang ano natin sa life rafts? Hydrostatic release unit, how to launch the life raft. So alam mo yan, dapat na. Ano pa? Fire control plan. Fire control plan, kailangan updated mo yung crew list, saka yung DG list. Kung meron kang dangerous goods list, updated. Normally for the starboard gangway man yan guys, depende sa plano nyo. So dyan, kailangan updated mo yan bago mag-departure. Talagang updated yan palagi para walang ano. Chemical suits guys. Pag may ano kayo, sa amin dito sa container, mayroon man kaming IMDG na kargada. So mayroon kaming chemical suits. Normally 4 sets to. So ano pa bang mga testing na ano, yung pit locker spray guys. Minsan kung mayroon kayong sa pintrom nyo na yung water fix fire extinguisher, so testing nyo rin yan. Baka mamaya hindi na yan, hindi na yung ano niya, yung spray niya hindi na pala gumagano, puro na clog na pala. Deficiency na naman, di ba? Ano pa sa lifeboat ulit, mayroon kang testing of lifeboat engine, yung ilaw, yung rudder. So kailangan ano, talagang okay, pati yung mga emergency lights dyan, no? Ano pa ang mga emergency guys, dahil pa emergency generator, emergency fire pump, di ba? Na tackle ko na emergency fire pump, emergency generator. Alam nyo ba paano mag-ano? Minsan ganun, ikaw, you miss man, OS, okay, start the emergency generator. So alam mo ba? Kailangan sa drill pa lang, so kailangan marunong na sila mag-start nito mga bagay-bagay na to. Emergency steering guys, so kasama din. Tapos ano pa? CO2 fix system. Minsan itong mga tawag nito, mga smoke detection alarm system, tapos yung mga fire detection, so may tinitesting din yan. So dami, no? Tapos ano pa, portable fire extinguishers. Sa'yo yan, kay third mate yan. Kailangan pag ganyan ng tago guys, litis man, ano ngayon? Halimbawa ngayon, February. Okay, in of January, okay. Under control guys dahil pirmado talaga. Pag ganyan, walang pirma, wala, deficiency din guys. Sabihin na, hindi mo to chinik, hindi mo napirmahan. Di ba? EEB days, yung foam applicator. So, dami ko nang binanggit guys. So, normally, saklaw talaga, ganyan lang, be ready lang. Kaya nga, may overtime ka, isituit mo talaga na sa ikot-ikot mo, okay. Na lalo na itong mga perhenders, yan talaga pag-ikot ng mindig. First impression yan. Ngayon, pag may mga problema, so mag-detailed na siya. Halughugin na lahat ng mo dyan. Kaya mahirap pag lalo ng manuli. So dasal pa rin ang katapat nito guys, na sana mabait yung inspector. Hindi naman manuli. Dapat dito tayo sa number 1, no? yung kind and practical, no? Or number 2. Huwag lang talaga number 3 guys, kasi tuli talaga ang abutin. So hanggang dito na lang sir, kasi medyo mataas-taas na to. So sana may natutunan ka. Kahit na mataas yan, sige, pag-anuhan mo lang. At least yan yung sa knowledge ko na i-share sa inyo. So kung may mga katanungan pa, sana makabilag lang din ako kahit nasa i-discuss ko lang. So i-share ko lang yung knowledge sa inyo habang pa tayo, aktibo pa tayo sa ating buhay at sa ating profesyon. So hanggang sa muli guys, hindi na ako magtatagal. Magandang araw sa inyong lahat dyan. So sa mga bagong followers natin or sa mga bagong nanood nito, so don't forget to subscribe, click and the notification bell para para updated ka palagi sa mga moves ng DBR Master. So hanggang sa muli guys, paalam, babus.